Mga kapamilya, kasalukuyan nga pong nangunguna sa pagka-presidente si Mayor Digong Duterte. Kaya naman ngayong umaga ay susubukan natin siyang mas makilala sa pamamagitan ng face reading na gagawin ng ating UKG Feng Shui expert na si Master Hans Kua. Yun, umagang kay ganda, Master Hans. Ano po ba yung mga nakikita nyo or nababasa nyo sa mukha ni President Digong? Yes, umagang kay ganda, Robby. Pagpansinin muna natin po ang feature na very distinct po sa ating magiging president po. Yung nose po niya, very big po ang nose niya. Very big nose, big signify po sila po ay very good leader. Kaya po nila magdala ng mga confident nila at sa kanila po, ginagawa nila ang mga sinasabi nila. Very strong character sila at pag sinabi nila, gagawin talaga nila with a lot of determination and pride. Gate owner sila. Yung mga businessman is medyo may pagka-CEO type ang malalaking ilong. Yung mga malalaking ilong, maswerte. Yun, Ang guwapo kayo ng presidente natin. Oo. Ang susunod na prominent natin feature kay sa ating pagiging presidente is yung kanyang eyebrows is medyo manipis at yung forehead po niya is mataas po. Ang medyo manipis po na eyebrows nagsisignify po na to is magaling siya makisama sa mga tao. Kaya din niya makipahalubilo ang mag-adjust sa mga iba't ibang culture, iba't ibang tao po. Ang matataas sa prominent na forehead naman, sinisignify nitong tao na to is matalino po siya o magaling po, maraming knowledge, maraming wisdom po ang kanyang ulo o ang kanyang mind po. Let's go with the eyes. Medyo may pagka-brownish po ang eyes ng ating magiging presidente. This signifies very strong endurance at laging may energy siya at mabilis po siyang mag-isip at hindi agad-agad sumusuko sa mga pagod. Isa pang prominent sa kanya is tignan natin yung kanyang ears. Yung kanyang ears is napakahaba. Ito po signifies po na long life. Medyo good po kanyang health at sinisignify dito. Yung ears niya is medyo yung lip tip of the ears sa baba po, medyo malaki po siya. Ito po yung sinasabing na Buddha's ear or prosperity ears. Nakikita ko dyan na nasa kanyang face reading na magiging maganda ang economy o ang business ng ating Philippines pag upo po ng ating magiging presidente. Also, nakita ko sa chart niya sa kanyang birthday na siya po is young fire person. Ito po yung symbolize po na siya po nasa destiny talaga niya na magiging presidente po talaga siya. Destiny pala. Nasa chart na talaga niya na magiging presidente. Ano siyang Young fire person, rooster born po siya. Rooster born po siya. At young fire person, sila po yung mga taong kahit ano pong laban na dalin pa sa kanila, kayang-kaya po nilang i-counter at sila po ay very leader at very strong o magiging magaling na presidente po. Dapat pala nagawa natin to bago nagkampanya at hindi na nagkandahirap yung mga kalaban. Oo. Face mo. Face mo, boto mo. Face mo, face ko. Ano nga ba ang sabi ng face? Napakaganda. Thank you, Master. Maraming salamat po, Ito, Master. mas Ganda, pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Or in the management of the AES. Now, obviously, merong breach of protocol. Hindi nila sinunod yung sarili nilang rules tungkol dito. Kaya tayo nagkaroon ng malaking question sa integridad ng halalan, at least insofar as the Vice President and down. Kasi pagdating naman po sa Pangulo, wala tayong question doon. Aside from that, we want to lay down the probable cause kung bakit kami nananawagan sa COMELEC na buksan yung system and platform para ma-audit po ito ng independent experts. Hindi po sapat yung sinasabi ng COMELEC na ipapakita nila sa atin yung original script at yung binagong script. Hindi po sapat yon. Any IT expert worth his salt will not accept that. So ang panawagan ho namin sa COMELEC is open the system and the platform to audit in a public fashion para makita natin ito. Because hindi lang naman with that change, hindi lang po ang posisyon ng Vice President ang may question ngayon. It will also include the senators and down the line. As I have said, insofar as the President is concerned, admitido tayong lahat nanalo yung kandidatong number 1 ngayon. But sa baba, may question po because of that script change. And it happened on the night of the canvassing or reporting of the results. At aside from that, na meron silang admission at yung sinabi po nila na ENYE, ang pinalitan lang po yung question mark sa ENYE, ang tanong ko po sa COMELEC, ano ang overriding necessity? Ano yung pinakamabigat na dahilan bakit ninyo ni-risk yung integrity ng buong halalan para lang palitan ang question mark sa ENYE?
Because we all agree, siguro tayong lahat, naiintindihan din yung typographical error. But we cannot understand, ano yung overriding necessity, yung pinakamabigat na dahilan kung bakit ang question mark ay kailangang palitan and risk putting the integrity of the entire election system into doubt. Ano ho yun? And then we will show you later, or after this, anong posibleng effect. Kasi itong pag-change po ng script, is the cause. So ano pong epekto nun? Now, at this time, wala ho tayong access sa balota, which is the best evidence, but we have access to the data. And numbers will never lie. Hindi ho magsisinungaling ang numero. And that's why we're going to show you statistics, yung Marcos Robredo tug of war. Ayan, that's not. Ayan pala. Okay. Now, we invite your attention to this. Yan na po. To the statistics that we have. Okay. Ito po yung lamang ni Senator Marcos at the start of the transmission. Ito yung first, we are using pala the data from Comelec GMA mirror server and as reported by Rappler.com. Ito po yung number ng updates, update number 1 to number 10. Meron pong time frame yan from 5:55 p.m. to 12 midnight. Ito po yon yung hanggang sa dulo. Can I move it here, sir? The first transmission was reported at 5:55 in the afternoon, and this one's 12 midnight, then from 12 midnight to 3:08. Ito po yung pinaka-importante. Now, at the first part of the transmissions, Senator Marcos was able to build up a lead. Substantial lead po ito. Then around this time, between the 5th and the 6th update, corresponding to between 7:30 and 8 in the evening, dito po yung injection of new script. Ito po yung timeline. Nag-inject po ng new script. Then, noticeably, the rise of the lead of Senator Marcos, konti lang po ang in-increase. That's about 20,000 votes. Thereafter, beginning this is at 8:59 in the evening na update. Then afterwards, 4 updates lang po, naubos po ang lead ni Senator Marcos. This is from 922,000 to 700,000 plus to 298,000. Then itong dalawa hinati ito. This one is 150,000 ang nawala dito. This one nawala 142,000. The numbers are almost identical. Yung boto po ng candidate Marcos, Robredo, Cayetano, Escudero, Trillanes, and Honasan, these two, halos magkapareho po. Kasi ito, 298,000 votes ito na lamang ni Senator Marcos. Hinati po itong dalawa, kaya halos magkapareho. This one's 150,000 ang nabawas sa kanya. This one's 142,000 ang nabawas sa kanya. So that by 3:08 ng umaga, 5,000 na lang po ang lamang ni Senator Marcos. Si Chairman Andy Bautista po ay nasa kabilang linya. Chairman, magandang umaga po. Ay, magandang umaga naman, kabayan. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig. Opo. Ito po, kahapon ay nagpaliwanag na kayo at ng Smartmatic tungkol doon sa pinangangambahan ng grupo ni Bongbong Marcos na sinasabing bakit pinalitan ang hash code habang nagsisimula pa lamang daw ang bilangan. So may binabanggit ito kayong parang cosmetic lang. Ang gusto naming malaman sa pangkaraniwang paliwanag, ano ba ibig sabihin nun? Cosmetic? Ang ibig sabihin po ng kabayan ay kumbaga wala namang mali siya. No? At ito simple lang naman po eh. Kasi napansin po nung isang taga-media, nung tinitignan niya yung mga pangalan ng mga kandidato, pag ang iyong pangalan may enye, ang lumalabas
question mark. Hmm? Oh, kaya for example, Senyeres. Oh. S-E question mark E-R-E-S. Oh. Yung pong Napeñas, meron pong ganung senatorial candidate. N-A-P-E question mark A-S. Bakit po So, ganun? sabi niya, siguro mali. Well, alam niyo, minsan hindi po ba ganun yan pagka tinatype din natin sa computer. Wala enye. Minsan nagkakamaling ganyan eh. Oo. So, kahit sa text, oo. Kaya ang ginawa po nung taga-media, sinabi po sa isang COMELEC na IT. At yun naman po COMELEC IT, sinabi po sa Smartmatic. At yung Smartmatic po, sige, palitan natin. Kasi nga naman, mukha namang mali pagka may question mark, imbis na enye. Yun lang po nangyari. So, pero pagka nga nakita nyo, wala namang nangyaring dayaan o may mga numerong napalitan dahil doon. Okay. Parang wala naman yun. Pero bakit hindi lang hinayaan natin na pag ang ibig sabihin ng question mark ay enye yun? Well, pwede po, kumbaga call na po yun nung Smartmatic at that point in time. Hindi lang amin din sinabi na bakit sana mas maganda kung pinaliwanag muna yan. Pinaliwanag muna o sinabi ka agad sa media. Alam na naman yun, polluted ang utak ng mga kababayan natin, especially mga kandidato pag may ganyan, di ba? Tama po yun. Although, una-una, sinabi po daw niya sa media. Kaya lang ilang media lang po na mga nandun. Pangalawa po, kapag isipin nyo, okay, yung pong mga paratang ng pagdadayaan, wala naman po yan maliban dito sa pangalawang Pangulo, no? At bakit? Kasi po, malapit eh. Mahigpit po yung laban. Siyempre. Oo. At saka, pero kung titignan mo rin kabayan, bago pa tayo nagkahalalan, marami po survey po ba na mga lumalabas na pinapakita na unang-una sa pagkapangulo mukhang magiging runaway. No? Si Duterte. Pero sa pagkapangalawang Pangulo, nakita rin na mahigpit yung laban. Ipinakahuling mga survey. Kaya makikita natin, nagiging totoo yung mga na-predict na ng mga survey company. So ako ang aking panawagan lang is that maging mahinahon, tignan po natin, wala namang pandarayang nangyayari, kailangan po nating bandayan, siguraduhin yung mga numero ay tama yung numerong pumapasok, siguraduhin din na tama yung pagbilang. Pero at this point, masasabi ko po sa inyo, wala pong dayaang nangyayari. Okay. Para matahimik ko ang isipan ng grupo ni Bongbong Marcos, ano ang dapat nilang gawin? Well, alam niyo naman, mahirap pong matahimik, lalo na pagka talo ka? Yung atin pong saying sa English na so near yet so far. Kasi nga naman, maliit lang yung pagitan. Oo, tama. So, ang maganda nga po, kung meron po silang kailangan makuhang mga numero, kung meron silang mga tanong. In fact, maganda nga yung sinabi ni Senator Marcos na hindi naman niya sinasabing may dayaan. Sinasabi niya lang, humihingi siya ng paliwanag. Sa aking palagay, karapat-dapat lang naman talaga nabigyan siya ng paliwanag. So, for example nga dito sa pagpalit ng ENI, yun po ang paliwanag. At ito po ang binigay na paliwanag ng Smartmatic, ito po ang naging paliwanag ng COMELEC Information Technology Department, ito rin po ang naging paliwanag ng PPCRV. No? So, ito po yung paliwanag. Sabagay, nagsasabi lang naman na nadadaya ay yung mga supporter ho niya sumisigaw. Pero pagdating kay Senator Bongbong, sabi niya, sa panayam ko, hindi naman niya sinasabing nadaya siya o may nandadaya, kundi gusto lamang niyang maliwanagan bakit nagpalit ng hash code. So yun na ngayon ang paliwanag. Wala na ibang paliwanag doon. Wala na po. At makikita nyo din naman kung meron napalitan na numero dahil dyan. Lalabas at lalabas yan. At yun din pong oras, mahalaga yan. Kasi mga alas 7 po ng gabi yan nung araw ng halalan nangyari. So at that time, leading pa si Senator Marcos. Ayun. So kunyari nga nagkaroon ng shift, nakita namin mga alas 3 na ng umaga.
So a good 7 hours after. So walang kinalaman po yung pagpalit ng enye doon po sa ating bilangan. Yun na rin yung ba yung sinasabing script? Yun na rin yun? Yun po yung script. Daming tawag Script. Opo. Pero alam niyo din, ano po ito very technical. Yung script, hash code, ano-ano. Pero ang punot dulo, meron bang, dahil ba pinalitan yan, nagkaroon ba ng palitan ng numero? At yun po ang sinasabi namin, wala pong palitan ng numero. Opo. So walang epekto? Malinaw? Walang epekto po. Walang epekto. Ayun. Okay. But ang sabi ho nila ngayon parang bumabagal ang transmission ng mga boto. Well, kabayan talagang ganun Kasi nga hindi po ba, kunyari may 100% tayo. Habang lumalapit sa 100%, mas humihirap. Kasi dito na yung yung mga masasalimuot ng mga lugar na may mga una-una yan. Alam po naman natin, may mga ibang BCM, medyo kinuha. Yung mga iba, meron pa isa sinunog. Tapos meron pa po tayong mga special election. May mga ibang mga teacher, Board of Election Inspectors not following directions. Kunyari po, yung pag-manual upload ng SD card, imbis na manual upload, ang ginawa niya, pinasok niya doon sa balota. At sinil niya yung ballot box. Ngayon, nandun sa loob yung SD card, humihingi siya ng pahintulot sa COMELEC na buksan yung ballot box para kunin muli yung SD card. So may mga ganyan not following so ano yung protocol na itinalaga ng COMELEC. Pero we are already 97%. Kung isipin nyo, hindi pa yata natin ito nagagawa sa ating kasaysayan. Ngayon, bakit na ganito nagiging nagiging issue? Dahil nga may isang laban sa pagkapangalawang Pangulo na malapit. Yung sa senatorial, wala namang problema. Sa pagkapangulo, walang problema. Dahil malaki yung pagitan Dito nga, mas nakafocus ang tao dahil nga may alam. Tapos doon din sa kanilang mga supporter, hindi ko rin namang hindi ako tanggap ko rin ako very rabid ang mga tao sa politika at talagang feeling nila pagka hindi sila nanalo nadaya sila. So pero, kaya naman kung ano yung lumalabas. Nasabihan ho ba nung palitan ho ba yan nandun yung mga kinatawan ng political parties? Yan po ang sabi po sa akin, kasi nangyari po ito sa PPCRB headquarters, na merong ilan-ilang media at mga kinatawan ng political party. So, ngayon, formal bang nagka-anunsyo? Wala yata. Pero meron daw mga nakakita nito. At sabi ko nga po sa inyo kanina, ang nakapansin po nito ay media. Taga-Rappler. Opo. John, Locke ang pangalan, nakita ko Opo. Locke, Robert Locke yan. Robert Locke, So maganda rin siguro, kausapin siya. Titanong, ano ba ito? At ano ba yung nangyari? Okay. Sige po. So, sa takbo ng dating ng mga boto, mga hanggang kailan po, Chairman? Well, yun din po ang dapat nating klaruhin, kabayan. Kami po sa COMELEC, ayon sa batas, ang aming kapangyarihan at katungkulan ay iproklama ang mananalo sa pagkasenador at sa party list. Okay? Yun po ang aming gagawin. Nakikita namin ito mangyayari siguro sa susunod na linggo. Okay. Yung po sa Pangulo at pagkapangulo, pangalawang Pangulo, yan po ay trabaho ng Kongreso. At sila po, yan po nakalagay, nakasaad sa ating saligang batas. So, yung pong timing nila, hindi ko po alam yan. Opo. Sige po, Chairman. Maraming salamat po at magandang umaga. All the time, kabayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Chairman Andy Bautista ng COMELEC. At bukas, may mga isasagawa namang special elections sa ilang lugar na medyo nagkaroon ng failure of election.